Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Sino ang itinataas ng Diyos? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Ang sabi po ay, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang topic ngayong araw ay tungkol sa exaltation of Christ, o sa Tagalog ang pagtaas, pagpaparangal at pagbabalik ng karangalan kay Kristo matapos niyang danasin ang pinakamalalim na anyo ng kababaan, ang kanyang buhay bilang alipin, ang kanyang pagdurusa, kamatayan at paglilibing. Minsan, nakakalimutan natin na hindi natapos ang kwento ni Jesus sa krus at sobrang bigat at mahalaga ng sakripisyo niya doon, pero mas lalong napakaganda yung nangyari after, at yun ang exaltation of Christ. Ang first teaching is Christ's resurrection demonstrated His victory. Sa kanyang pagkabuhay muli, pinakita ni Jesus na walang sinuman kahit kamatayan ang kayang maghawak sa kanya. Victory ito over sin, over death, and over the enemy. Imagine, sa mata ng mundo, talo siya, pero sa plano ng Diyos, panalo siya. And because He lives, we can face tomorrow. Kung si Kristo nga bumangon mula sa kamatayan, ano pa kaya ang hindi niya kayang buuin o pagalingin sa buhay natin? Ang second teaching is, Christ is reigning now, ascension and session. Hindi lang siya nabuhay muli, kundi siya rin ay umakyat sa langit. Ito ay tinatawag na ascension, at ngayon ay nakaupo siya sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, He reigns now. Hindi lang siya Savior, kundi isang hari. Hindi lang siya nagligtas, kundi siya rin ang namumuno. Ang last teaching is, Christ's return in glory completes redemption. Ito yung inaabangan nating lahat, yung pagbabalik ni Kristo. Not as a humble servant, but as a glorious King. Sa kanyang pagbabalik ay pabaguhin niya ang lahat, buburahin ang kasalanan, at makakasama natin siya sa walang hanggang kagalakan. Yun lamang po.